Mima, anong pinakamalalang awin nyo dudong? Yun nga, Mima, nagpapaalam nga ako na magpapapuntis nga ako sa Koreano. Sabi ko sa kanya, pogi kasi yun, Koreano, naliligaw sa akin. Eh, ayaw niyang pumayag, may galit na galit siya sa akin. Madaling araw yun, galing ako sa friend ko, tapos niyaya ako noon. Kasi nagtatampo ko, kaya nagpunta ako sa friend ko. Kasi nga, di ba nga, yun nga talaga, sabi ko nga sa inyo, seryoso yung mga sinasabi ko. Okay, seryoso buhay, hindi ko lang bakit kayong tawan-tawa. Basta yung araw na yun, galit na galit ako kasi nga gusto ko nga diligan nga si Kefei. Sabi ko sa kanya, may date yun eh. Sabi ko, dapat 22, didiligan mo si Kefei. Eh, 22 na nun, hindi na diligan si Kefei. So, nag-antay ako mga hanggang 12 a.m. ganyan. Hindi niya dadiligan si Kefei. Nagalit ako, mga 11 p.m. yata yun. Tapos niya, may nagaya nga yung friend ko, kasama yung Koreano manliligaw ko. So, nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, ayaw mo naman diligan si Kefei. Papadilig ko muna para mabigay pangangailangan nga ni Aling Judith. Tapos sabi ko, para mabuntis na rin ako. Tapos magkakaroon tayo pamilya, magkakaroon tayo ng baby. Kung hindi na not functioning well na. Si, Fontontoy nga, yun nga. Galit na galit siya noon. Umuwi ako kasi nagpalit ako ng magandang damit. Kasi nga, di ba, bibigay ko na nga ang, pangarap ni Aling Judith. So, umuwi muna ako para maganda yung damit ko pagka nagkita kami. Kasi syempre, alam mo na, baka di matuloy ang pangarap. Kaya ginandahan ko yung damit ko. Tapos galit na galit siya sa akin. Uminom siya ng alak. Di na kasi siya nainumi. Sabi ko, anong magagawa natin na not functioning para magka-baby kako kami. Tapos meron kami. Basta may masaya dito sa bahay. Hindi to nakikipag-break sa akin, kahit anong away namin, hindi talaga siya nakikipag-break. Pero nung araw na yun, nakikipag-break siya sa akin. Tapos isip ako ng isip, sabi ko, mali kaya yung gagawin ko? Eh, galaiting-galaiti siya, Mima Bells ko, so hindi ako natuloy nung araw na yun. Pero nagdasal nga ako kay Papa God, sabi ko, Papa Jesus, kung ilihim ko na lang kaya, pwede rin kaya yun? Kasi sabi ko, Papa Jesus, kita mo kasi makakarma ba ako? Sabi ko pa nga ganito, si Dudong kasi hindi makikita, Papa Jesus, so hindi niya malalaman, hindi siya magagalit. Ikaw kita mo, kakarmahin ba ako? Gumanon pa nga ako nun, Mi. Dahil di naman nasagot si Papa Jesus, Mima, ako nag-desisyon nung araw na yun. Sabi ko, sige na nga, ipapamit and greet ko na nga si Kefei. Kaso mo, Mi, parang may way talaga si Papa Jesus. Kahit di siya sumagot, parang may sinasabi siya sa akin. Ang daming nangyari, hindi talaga ako natutuloy sa meet and greet na gagawin ko para kay Kefei. Pag di ako magkakaroon ng red tide, tipong coding bigla. Or mahirap ang grab, parang ganun. Basta, tas tinanong ko na si Papa Jesus, sabi ko, Papa Jesus, parang ayaw mo naman ata eh. Tas ayun, napagtanto ko, parang ayaw. Ayun, hindi ko na ginawa. Ayun yung pinakamalalami, sobrang galit niya. Talagang nagdabog-dabog siya dito, sobra. Tsaka nakapag-break siya sa akin, hindi yung normal. Hindi nakikipag-break to. Kahit halimbawa, nagbubunga nga siya. Alam mo, minsan sinasabi sa amin, ginawa akong kasalanan, ganyan, na uwi ako ng late. Sinasayaw-sayawan ko lang siya, ganyan. Nagtatampo lang siya, hindi siya nainip. Hindi siya nakikipag-break, Mi. Araw na yun, nakipag-break siya, Mi. Tapos uminom pa nga siya ng alak. Hindi na kasi siya nainom, Mima. Ewan ko, basta ganun, galit na galit siya. Yun ang pinakamalala naming away. Talagang hindi kami nag-uusap. Siguro, nag-uusap kami pero alam mo, magkaaway kami mga 2 weeks, ganyan. Yun yung worst. Maano lang ang away namin. May mga light lang, negosyo, ganyan. Or kaya pagka hindi ko siya papasalitain. Minsan kasi ang bagal niya magsalita. Minsan sabihin siya, ang bagal. Ako na magtutuloy. Minsan mali yung tuloy ko. Nagagalitin siya. Naiinis siya. Sabihin siya, ayaw kasi akong patapusin. Iinit kasi ako, ang bagal ng explanation. Ako na nagtutuloy. Gusto ko kasi mabilis. Yung tapos agad, ganyan. Siya kasi, ganyan, Mima Bells ko. Di ako na magtutuloy. Bibilisan ko yung kadugtong. Mali pala yung kadugtong ko. Yung hula kong kadugtong. Ayan, galit siya, di ko daw lagi siya pinapatapos ng sentence. Tapos sabi ko pa sa kanya, mga lalaki nga ayaw ng bungangero. Sabi niya, oo nga, totoo yan. Pero ako sanay na ako kasi ganito ay araw-araw daw, ganito daw ako. Ganyan daw ako araw-araw. Alam nga nito, nadaldalera ako. Mima Bells, ikaw na kasi ang mag-first move. Ano ka ba? Mima, ginawa ko na ang lahat. Nakakita nga ako nakaraan ng kwintas. Yung malaking kwintas. So naalala ko yung pulot gata nila Jack at saka ni Rose dun sa Titanic. Di ginaya ng person. Hinuot ko yung pagkalakalaking kwintas. Ang sabi ko sa kanya ganito. Humiga ako sa sofa. Tapos yung kwintas lang yung suot ko. Sabi ko, I want you to draw me wearing this. Only this. Aba, Mima Bells ko, binato ako nung una. Hindi daw siya marunong mag-drawing. Tsaka kakabagan daw ako. Sabi pa nga sa stomach pain daw. Mima, marami na akong 3-9 Last time nga, pinakanta ko pa yun ng 1 little, 2 little, 3 little finger. Tapos sabi ko sa kanya, 10 little finger. So, pahiram nung isa. Ayaw pa rin, Mima. Wala talaga. Pero tingin ko, Mima, siguro nasa yan, edad din yan. Kasi ganyan din si Tarsha, Mi. Same age din, Mi, ganyan din. Kasi nung nakaraan, alam ko, inayak siya one time. Recently lang. Siguro mga 6 months ago. Sabi ko, mag-shower kami together. Aba, himala pumayag. Tapos dun sa mga oras na yun, sabi ko, chance ko na. So, chinek kong maigi. All goods naman, kaso no power. Kaya siguro sa, edad yun nila. Ito nga mga friend ko, kinakwentuhan ko sila, ayaw nila maniwala. Kala nila sa akin, nagbibiro. Sabi ko kasi wala kami nagaganap na, istorbuhan ng Kefei.
Kala sa akin ni Jojo, amoy lasang alak. Okay din, di kasi ako nainom kasi ng alak, Mi. Tapos, Mi, may sinasabi ko na munti ko nang ipamit si, Kefe dun sa, Yun nga, yung nag-abol sa akin sa baba. Kapogi, Mima. Gusto ko na talagang ipamit si Kefe. Kasi, syempre, nangungulila na rin eh. Kaso, wait lang, Mima. Naparami yung alak dun sa side na yun, Mi. Nakain ko. Parang ang sama nung Hindi kasi ako, Mima, nainom ng alak. So, ayun na nga, Mima. Kaso nga, diba? Totoo nga yung sinabi ko na inisip ko. Nagdasal pa nga ako that time eh. Sabi ko, Papa Jesus, kakarmahin ba ako sa ginawa kong pag halimbawa ginawa ko to? Or maiintindihan nyo? Real talk yun, Mi. Hindi naman ako nagbibiro. Ganun ako, lagi ako nakikipag-usap sa, pati yung mga kahit anong bagay, kinakausap ko yung Diyos. Parang, ewan ko ba, pati yung mga ganung bagay, pati yun, sinasabi ko pa. Di ba binilan nga ako nakaraan ng shaking objects? O nag-complain pa ako. Sabi ko sa kanya, kay Kife yan, paano si Jugings? Dead, Mami? Wala na, Mi. No chance na.